at hindi ligtas dahil lahat tayo gumagawa ng anumang gusto natin nang walang pakialam sa kaitnan o kung ano mangyayari sa ibang tao. Hindi isang mundo kung naragyan at hindi yan isang lugar na gusto mong puntahan. Ngayon, gagawa tayo ng ilang panayam kung sa gaano kahalaga ang pagsunod at kung ano ang nasa isip ng mga tao tungkol dito. Number 1, ano po ang iyong pakahulugan sa salitang pagsunod? So, di ba nga sa term ng pagsunod, rules are is tayo na parang pangantayan. So, para sa kanya pagsunod is yung gawa natin ng mga bagay na para sa atin. So, second question, gaano po kahalaga ang pagsunod at paano po ito nakaka-apekto sa buhay ng tao? Kunti ko rin nanunulad ko na lang siya sa law. May mga batas tayo sa bansa. So, magitan ng pagsunod ko sa mga batas din sa Pilipinas, nagiging organized ng pamilya. Nagkakaisa ito yung mga mamamayan. Nagiging, parang nagiging united yung mga Pilipino. United Nations. Sa pangatlong katanungan, ano ang kaibahan sa pagsunod ng mga kabataan noon kung ihahambing sa pagsunod ng mga kabataan sa ngayon? Ay, napakalaki. So, yung isa-share ko lang yung laging sinasabi ni Mata sa akin. Nung panahon daw nila, is parang mas strict kumpara ngayon. Kasi dati, parang usap pa sa kanila yung palo-palo. Hindi ka sumunod na palo. Parang may punishment. Pero ngayon, medyo mas gentle na yung parenting or yung pagpapasunod sa mga bata. Pero yung sa yung sa dati, yung pagpapasunod, ay nagiging disiplinado naman yung mga tao. Kumbaga nandun pa rin yung respeto nila kahit na pinapanish yung magulang nila. Pero ngayon, isa pa din na papansin ko sa pagsunod ng mga bata, medyo sila, may sarili na din desisyon. Para kasing nasa stage na sila na nagkakaroon na sila ng sariling desisyon sa buhay. Pero maganda doon is nandun pa din yung mga magulang pa rin kayo. So, sa last question po, ano po sa iyong palagay ang mabuting na idulot sa iyo ng pagsunod at paano nito nabago ang iyong buhay? Sa pagsunod, kunwari sa magulang, yung patuloy na pagsunod ko sa kanila, sa mga utos nila, sa mga rules nila sa bahay, mas parang preserve, magiging disiplinado, and maganda din yung buhay ko, hindi ako napapakala kasi sinasunod ko sila. Ganun din sa law, tuloy na akong sumusunod sa mga law ng Pilipinas, ng gobyerno. And ayun, masaya naman ako nabubuhay sa pagsunod. So, first question, ano po ang iyong pakahulugan sa salitang pagsunod? Ang pagsunod ay pagsang-ayon. Pero depende din po sa pagsang-ayon. Meron din kasi pamantayan tayo na kailangan natin sundin. Meron din tayong sa pagsunod na kailangan lang talaga. Kailangan lang talaga natin sumunod. Pero meron talagang law na kailangan nating sundin. So, number 2 po, gaano po kahalaga ang pagsunod at paano po ito nakaka-apekto sa buhay ng tao? Gawin nating example yung pamantayan ng ating gobyerno. Kasi ang gobyerno natin, laging nagsasabi sa atin na sundin ang batas. Kung susunod tayo sa batas, magiging maayos ang pamumuhay natin dito. Pero pag hindi tayo sumunod sa batas, chaos yun, magulo.
Sa number 3 po, ano ang kaibahan sa pagsunod ng mga kabataan noon kung ihahambing sa pagsunod ng mga kabataan sa ngayon? Ay, maganda sasabihin ko dyan. Nanay na. Nanay na. Oo. Noon kasi, batas militar. Pag tinawag ka ng nanay mo, isang sipo lang, lapit ka kagad. Yun ang pagsunod namin sa aming mga magulang dati. Whereas ngayon, compare ngayon sa mga millennials, tatawagin sila ng mga magulang nila, ay sasagot, wait lang po. Ganon, di ba? So, ang akin, kahit tawagin pa siguro kaming old school, mas maganda ang pagdidisiplina ng mga magulang dati kukumpara ngayon. Kasi kami dati, kahit nakakatikim kami ng palo, lesson learned yon. Kaya ka nakakatikim ng palo kasi hindi ka sumusunod. Ngayon, papaluin mo, sasagutin ka na ng mga anak. So, mas maganda talaga ang learnings namin dati, ang pagpapasunod ng mga magulang dati kaysa sa ngayon. So, sa last question po, ano po sa iyong palagay ang mabuting naidulot sa iyo ng pagsunod at paano nito nabago ang iyong buhay? Kasi bata pa kami, yun nga, ang nanay ko di militar yun. Pag sinabi ng nanay ko, ito ang gawin mo, kailangan kang sumunod. Nadadala ko yan ngayon paglaki ko. Yung sinabi ng nanay ko nga, dito ka makatoka, kailangan umaga't hapon lang pasuhin mo yun. Bunutin mo ang sahig. Kailangan lilinisin mo talaga. Yun ang nadadala ko ngayon. Kasi ang nanay ko, ang sabi niya dati, pag amurin, may magandang kinabukasan yan. Kaya siguro, nadadala ko talaga yan at ibibigay ko sa mga anak ko. Tulad na lang ng kailangan yung maglinis sa bahay. Kasi ang ibang kabataan ngayon, hindi naman sa pag-aano, yung ibang kabataan ngayon, magaling lang pumustura, pero ang utos ng mga nanay nila, hindi na sinusunod. Kami dati, pag sinabi kasi ng mga nanay dati na sundin mo ako kasi kaming mga magulang, hindi kami nagsasabi ng ikakapahamak sa inyong mga anak namin. Kaya yun ang maganda kong nakuha sa turo ng mga magulang ko dati. So, thank you po. Po ang iyong pakakahulugan sa salitang pagsunod. Ang pagsunod ay isang salitang masasabi natin na kumakatawan sa atin upang tayo ay mas matuto sa ating, kumbaga sa sarili natin. Ito yung parang pag-matured, ganun. Gaano po kahalaga ang pagsunod at papaano po ito nakaka-epekto sa buhay ng tao? Ang pagsunod kasi is development para sa sarili yon, na kung saan meron yung adaptation na nakuha natin sa mas angat sa atin o mas nakakatanda sa atin. Ano ang kaibahan sa pagsunod ng mga kabataan noon kung iyahating sa pagsunod ng mga kabataan? Ang pagsunod ng kabataan ngayon ay ang layo sa pagsunod ng kabataan dati. Nung mga 20th century kasi may isip mo na ang hindi nasunod ang mga bata ngayon kapag wala tayong kapalit na yan. Ano po sa iyong palagay ang mabuting na idulot sa inyo ng pagsunod at paano ito nabago ang iyong buhay? Bilang isang college student, nagamit ko ang pagsunod at sa aking sarili kasi nung una, natatakot ako kasi pero meron akong tiwala sa sarili ko. Merong mas matanda sa akin na lagi akong sinasabihan na kaya mo yung gawin, kaya sinunod ko lang kung anong nararamdaman ko. Kaya ito, ngayon na ang narating ko sa pagsunod ay malapit na akong matapos. Malapit na akong makapagtapos sa college. Ano po sa iyong palagay ang pakahulugan ng isang pagsunod? Ngayon, para sa akin, ang pagsunod ay tungkulin ng tao. Ngayon, kagaya ng pagpapasakop. Dapat marunong ka magpasakop o sumunod. Kagaya sa ating mga batas. Batas ng tao, maging batas ng Diyos ay kailangan sundin natin. Maging ang ating mga magulang ay kailangan din natin sundin. Sapagkat hindi tayo nabubuhay para sa ating sarili kagustuhan lamang, kundi may mga batas na dapat natin sundin. Thank you po. Number 2. Gaano po kahalaga ang pagsunod at paano po ito nakaka-epekto sa buhay ng tao? Mahalagang pagsunod dahil ayun nga sa ating lipunan ay may mga batas at ito ay kailangan natin sundin dahil kapag ito ay hindi sinunod
ay magiging magulo ang ating bansa. Dahil kung may kanya-kanya tayo at wala tayong panununda na bansa o prinsipyo ng Panginoon, tayo magkakawatak-watak at tayo magkakahiwa-hiwalay, magiging magulo ang ating bansa, magiging ang ating pamilya. Kung walang pagpapasunuran sa ating tahanan, ay magulo, magkakaroon ng away-away. Kagaya ng mga iniutos ng magulang sa simpleng mga bagay, mga gawain sa bahay, may kanya-kanyang iniaatang sa ating tungkulin. Ayun, dapat tayo sumunod para hindi magka-away-away ang mga magkakapatid. Yeah, thank you po. Number 2. Ano ang kaibahan ng pagsunod ng mga kabataan noon kung ihahambing sa pagsunod ng mga kabataan? Malaki ang pagkakaiba ng pagsunod ng mga kabataan ngayon sa kabataan noon. Dahil nung araw ay kukunti ang batas na noon pwede pang mamalo ang mga magulang kapag ang mga bata ay matitigas ang ulo. Samantala ngayon ay mayroon ng mga batas against child na bawal ng saktan ng anak at ikaw ay magkakaroon ng kaso. Kaya naman ang naging resulta nito ay yun, ang mga bata ay hindi agad-agad sumusunod dahil wala sila minsang takot sa kanilang magulang dahil hindi sila napapalo. Thank you po. At last po, ano po sa iyong palagay ang mabuting na idudulot sa inyo ng pagsunod at paano po nito nababago ang iyong buhay? Ay napakahalaga ng pagsunod. Kasi ang pagsunod ay depende rin sa iyong pakikinggan na magpapayo. Kagaya niyan, siyempre pipiliin mo yung mga payo na magaganda, mga iniutos sa iyo na tama. At ayun, magiging maganda ang iyong buhay kung susundin mo ang mga payo ng iyong mga magulang. Kagaya na lamang na sinasabi ng mga magulang na mag-aaral kang mabuti. At kapag iti sinunod mo, ay sino makikinabang? Di ba ikaw? Di ba pag iti nakapagtapos, ay ikaw ang unang makikinabang kung ikaw ay magkaroon ng magandang trabaho. Samantalang kung ikay hindi man na sumusunod at sinabing mag-aaral ng magulang, sinabing na mag-aaral ng mabuti, hindi ka sumunod at ikay nagbulangkol, natural, walang magiging kahantong ang maganda ang iyong ginawa. Kaya dapat talaga sumunod ka sa iyong magulang. Ano po ang iyong pakaunagan sa salitang pagsunod? Pakaunagan po sa salita sa pagsunod. Sunod. Ibig sabihin, kung ano yung ibalik sa bayan natin, kung ano yung pinatutupad na ordinansa, o kung ano man yung mga plano at ang ng ating pamahalaan, yun ang dapat natin. Gaano po mahalaga ang pagsunod at paano po ito nakakapekto sa buhay ng tao? Mahalaga ang pagsunod kasi kung hindi natin susundin ng pinatutupad ng batas, pwede magkagulo at hindi natin mapapantindihan ang katahimikan. Ano po ang kaibahan sa pagsunod ng mga kabataan o ang hambing sa pagsunod ng mga kabataan? Malaki. Kasi ang mga kabataan ay hindi mo na kailangan ulit-ulitin pa. Isang sabi mo lang ay gagawin na nila. Kumpara sa ngayon ay ang mga kabataan, ngayon ay marami sa mga kabataan ngayon ang sumusuway. Ano po sa iyong palagay ang pabuti na ito sa iyo ng pagsunod at paano ito nagbabago? Ano po sa iyong palagay ang mabuti na itulog sa iyo ng pagsunod at paano ito nagbabago ang iyong buhay? Mabuting mga tayo sa pagkakataon nito, hindi tayo nalalagay sa alanganin. Bagos ay gumagin ang takbo. Kahit sige. Yung bata niya, medyo di ba? Kulit lang. Marunong sila sa pero yung isa walang dating yung iba ngayon, may nasunod pa, pero iba, wala. Gaano po mahalaga ang pagsunod at paano po ito nakakapekto sa buhay ng tao? Yung pagsunod, siyempre, yung mga kabataan, pag sinunod mo yung magulang mo, hindi kayo makapangang buhay. Tapos yung mga hindi naman nasunod, siyempre, nakaka sa mga magulang, at depende lang kung dahil wala, pagkada namin sa mga. Kaya mas maganda, sumunod kayo, sa tamang
Ano po ang kaibahan sa pagsunod ng mga kabataan noon kung ihahambing sa pagsunod ng mga kabataan sa ngayon? Ang pagkakapingin natin noon, ng kabataan noon, na dyan marunong respeto, kung marunong sumunod sa mga magulang. Ay ngayon, ang mga kabataan ngayon, medyo tigas sa ulo, tapos yung mga pasaway, pag sinabihan pa, galit, di ba? Kaya ngayon, ang pagkakaiba, noon at ngayon, mas maganda yung noon kaysa sa ngayon. Ano po sa iyong palagay ang mabuting na idulot sa iyo ang pagsunod at paano nito nabago mo? Kasi pagka sinunod mo yung tamang proseso ng magulang mo, lahat ng kanyang sinabi sa iyo, paglaki hanggang natin yung pangaral ng iyong mga magulang na maging mabuting anak, maging mabuting asawa, maging magkakasawa ka, maging mabuting magulang, maging mabuting mga anak mo. Kaya yun ang pinakamaganda ngayon. Sumunod kayo sa mga magulang, pag kayong mas taksi. Kahit anong sama ng loob ng magulang, anak pa rin ang kanilang ama niya. Kahit kung gaano, kasalbayo o kaano. Yan lang po. Una, ano ba ang iyong pangahulugan sa pagsalita ng pagsunod? Dalawa lang isa. Nagagamit ko sa masama sa Pangalawa, gaano po kahalaga ang pagsunod paano po ito na-apektuhan sa buhay ng tao? una, pag ginamit mo ito sa kabutihan, yun din may susunod sa Pangatlo, ano ang kakaibahan sa pagsunod ng mga kabataan noon kung ihahambing sa pagsunod ng mga kabataan noon? Ang mahihambing sa kabataan mo, yun sila yung malalalim at isip at sumusunod sa mga patakaran at sa mga nakakatanda sa kanila. At sa ngayon naman, binabase lang namin nila ngayon kung ano yung nauuso at ginagawa ng marami. Last, ano po ang iyong palagay sa ang mabuting idulot sa iyo ng pagsunod at paano nito nabago ang piling? Simple lang, pag ginawa mo yung tama, asayso ka. Pag ginawa mo yung mali, bababa ka. Ano ang inyong pakakahulugan sa salitang pagsunod? Ang pagkahulugan ko sa salitang pagsunod ay hindi ang pagsuway. Gaano po kahalaga ang pagsunod at paano po ito nakakapekto sa buhay ng tao? Aba, ay napakahalaga niya ito dahil pagka ikaw ay nasunod, ay ikaw ay hindi nasuway. Ano ang pinakaibahan sa pagsunod ng mga kabataan noon kung iambing sa pagsunod ng mga kabataan sa ngayon? Aba, ay napakalaki dahil noon pagka ikaw ay sumunod, ay pag isang utos lang sa iyo, isunod ka agad. Ngayon, napakarami ng dahilan. Ano po sa inyong palagay ang mabuting naidulot sa inyo ng pagsunod at paano ito nabago ang inyong buhay? Aba, ay siyempre, natutunan ko lahat ng mga nasunod ko. Tapos siyempre, na-apply ko rin sa sarili ko yun. Pag ako'y nautos, nasunod din sila sa akin. Ano po ang tanong? Ano po ang pakakahulugan niyo sa salitang pagsunod? Malayo sa sila. Kaya na sasabihin na natin, pauwi ka naman. Pag ginabi ka, yan. Magaling naman. Susunod po, ano po sa palagay niyo ang halaga ng pagsunod at paano po yung nakakapekto sa buhay? Malaki na effect ng buhay ng tao. Pinagbabawal, susundin mo. Hindi ka ay susundin mo. Ano po sa tingin niyo ang kaibahan ng pagsunod ng mga kabataan noon sa pagsunod ng mga kabataan? Mga kabataan ngayon, hindi marunong sumunod. Pag utusan mo, sa cellphone, hindi ka gaya nung araw, ang mga bata nung araw, mababait. Bago yung sumunod, isang utos lang naman, diba? Tingin tanong po, ano po sa palagay niyo ang mabuting naidulot ng pagsunod sa buhay niyo at paano po dito nabago? Ay napapatama. Hindi ka na Para po sa inyo, ano po ang
nakakahulugan ng salitang pagsunod po? Sa palagay niyo po, gaano po kahalaga ang pagsunod at paano po yun nakaka-apekto sa buhay natin? Ano po sa tingin niyo ang kaibahan sa pagsunod ng mga kabataan noon? Ihahambing po sa pagsunod ng mga kabataan. Nung araw, pag tinitingnan lang kami ng aking mama, papa, tahi-tahi, ano na kami, na ngayon ang bata, paluin na, hindi ang kasunod. Huli po ano po sa palagay niyo ang mabuting na idulot ng pagsunod sa buhay niyo? Paano po yun nakapagbago? Malaki ang pagbabago sa buhay ko nung ako ay nakinig sa aking nanay. Kasi kung ako hindi nakinig sa nanay ko, wala akong ngayon dito. Thank you po.